Kailan? Kailan ipigil ang mga luwang ito? Mga luwang nagmumula sa puso kong wasak. Mga luwang puno ng paghihinayang. Ang pag-ibig na inagaw. Mga alakalat naman. Sila ang dahilan ng walang pagtigil na pagluha. Mga luwa ng pagmamahal at mga luwa ng mga pagdadalamhati. Ama, ang pilit nyo, ngunit wala ka na. Ang mga luwang ito, ang mga luwang dumadaloy, dahil sa pagmamahal, dahil ito sa bagsik ng kalupitan ng kapalaran. Kung ang bawat patak ay simbolo ng inyong alaala, sana ang bawat patak ay matamis, ngunit hindi. Ako'y parang isang bata pinagawa ng lahat. Ang pagmamahal mo, Ama, ay naging dusa. Wala akong isang sandali na ligaya mula sa akin. Wala na. So, magandang umaga sa inyo lahat. Kami ang group 4 at kami ay mag-representa sa aming tungkol course ang Durante at Laura. So, let's start. So, ang tema. Ang pangunahing tema na lumilitaw sa mga saklong na ito ay ang matinding pagdurusa at paghihinagpis ni Durante. Inilalarawan niya ang kanyang kalungkutan dahil sa mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan, kabilang ang pagkawala ng kanyang ama at pag-aakala na nawala rin ang kanyang minamahal na si Laura. Ang mga saklong ay puno ng mga salita ng dalamhati, pagluha at paghihinagpis. Ang ikalawang tema. Kawalan at katarungan. Mayroon ding tema ng kawalan ng katarungan, kung saan si Florante ay isang mabuting tao ay nakakaranas ng matinding paghihirap. Ito ay nagpapakita ng isang mundo kung saan ang kasamaan ay bigla nagtatagumpay. Pag-ibig at pagmamahal. Bagamat puno ng pinagpis, ang motibo ng pagmamahal ay malakas pa rin. Ang pagmamahal niya kay Laura at sa kanyang ama ay siya nagpapatuloy sa kanyang At dito na tayo sa tauhan at ang mga kanilang ginawa. So, sa pagsasabi ng kanila. So, una ay si Durante. Siya ang pangunahing tauhan na naglalarawan ng kanyang mga paghihirap. No? At siya din ang nakagapo sa isang puno, naglilinis at nag-iisip tungkol sa kanyang mga paghihirap. Siya ang naglalarawan ng mga masasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Next. Si Laura. Diba kanina wala si Laura, si Don Preseo lang at si Durante. Ngunit hindi pisikal na nandoon sila ba? Nandoon si Laura pero hindi pisikal. Nasa damdamin at isip lang ni Durante. Dahil mahal ni Durante si Laura. Then siya din ang dahilan ng isa sa mga pinakamalalim ng kalungkutan ni Durante katulad ng kanina. At siya ang isang simbolo ng mag-ibig na nawala dahil inagaw. At ang panghuli si Don Preseo, ang ama ni Durante na ang pagkamatay ng dulot ng malaking kalungkutan ni Durante. Siya ang dahilan ng kalungkutan ng anak. Sa mga saknong na ito, makikita natin ang matinding emosyon ni Durante at ang kanyang pagdurusa sa harap ng mga pagsubok dahil nawalan siya ng ama. Ha? Diba, nung pinanganak si Durante, namatay yung ina niya. So, wala. Pili pa. So, hindi gaano kalakas ang bonding sa kanila. Plus, inabutan siya ng lalim. So, dito ang Guerrerong Bayani. So, nung last reporter, di ba, natalakay na ito. Pero yung presentasyon natin ngayon ay bahagi pa rin ng kanila. So, kumbaga, tatapusin na namin. So, makibasa lang.
Sige. Ang gererong Moro ay walang iba kundi si Ibani sa sawing palad sa pag-ibig. Sa kanyang pagmumuni ay may narinig siyang tinig na nanaghoy. Hinanap niya ang pinagmulan ng tinig. Narinig ng Moro ang lahat ng dating pintuan. Nalaman niya ang ginawang pagtataksil ni Conde Adolfo at pananakop sa bayan ng Albania. Natiyak ng Morong si Alati na magpapareho ang sanapit na makalaran ng lalaking nananagoy. Okay. 1, 2, 3, go. Ang bayang pinagmulan nito'y pinagtaksilan ng isang konde at inagaw ang kasintahan sa kanalang siya ay biktima ng pag-uwi. Nagsarili ang mga umagaw ng kanyang tanging kaligayahan. Muli niyang narinig ang mga panangkoy ni Florantes na sinasambit na ang pangalang Laura. Napakaalam na ang lalaking nanananis. Napatas, Aladin ang makitang may 2 leon na nais sumila sa lalaking nakagapos sa malaking puno. Diba? Kilala niyo ba si Aladdin? Yes. Sige, Arjan, sino si Aladdin? Diba? Kumbaga dito sa parte na to, kapares sila ng pinagdadaanan. Diba? Pareho ang ignorante na inagawan sila ng mga nobya o mga kasintahan. So, dito na tayo sa mga buod or sa katong. So, may I call like somebody to read? Okay, si Prince. Yes. Si Prince. King 4. Pinero'y namangha ng ito'y marinig. Pinagbalang balik sa gubat ang pitig. Nang walang makita ay kinutay kung ngunit. Di naman naglaot, nagbago, umihigit. So, ang sinasabi dito ay, ang mga dirigma or agrero ay nagmulat sa narinig niyang pagdaing. Inikot niya ang kanyang tingin sa gubat, ngunit walang nakita, kaya tumigil siya sa paghahanap. Sa halip, nagpatuloy ang tinig ng pagdaing. So, 85. Ang bayaning mo ay lalo nang namaang. Sino nga na nag-voice sa ito? Lumapit sa dako pinagkagalingan, buntong pinakimasalan. So, ang sinasabi dito na ang bayani o si Aladin, isang muro, ay lalo pang namangha. Tinanong niya kung sino ang tumatangis sa isang liblib na lugar at lumapit sa pinagmulan ng pag-iyak. Pinakinggan din ito ng mabuti. So, next, makibasa, Gwen. Ako! Inasitan niya ang galit ay mapagkaroon ang So, ibig sabihin sa saktong na yan ay si Florante ay nagpapakita ng labis na kalambutan at iniisip na siyang lumapit na tinuliksa at iniwanan ng mga taong inaasahan niya tutulong sa kanya. Dito ay pinapakita ang kanyang pakiramdam ng pag-ibig, pagiging nag-iisa at hindi makarungan ang kanyang sitwasyon. Next, pakibasa sa Ay, wala. Kung sa gulitan mo'y puro-puruin ang pagkaulog mo sa kamay ng taksi para makikita yung baro sa marahas na kalabutan. Ang ibig sabihin dyan ay nagtatalo si Florante sa kanyang isipan kung siya ba ay magsasalita o mananahimik na lamang. Ang mga sakit na nararamdaman niya mula sa mga pagtataksil at pag-iiwan ng ay nagpapahirap sa kanyang kalooban. Next. Makibasa. Good. Ayan.
kakapit sa iyo ng kundi Adolfo Manubio. Ikaw ang salamin sa reyno ng Diyos. Nabubutuhan ka ng malaking galit. Ang ibig sabihin dyan ay, sa saklong na yan, iniisip ni Florante ang mga kaaway at mga pagsubok na kinakaharap niya sa kanyang buhay. Tinutukoy niya ang mga taong may masasamang layunin sa kanya, na siyang nagiging sanhi ng kanyang mga pagsahid. Diba sa Angel? Katawan mo ang may parang namamalas ngayon ng gusto mo nagagil sa hirap na pinsala at piniwawalan ng kawa nilo Birdogos. So dito, nagmumuli si Florante tungkol sa kanyang pagiging isang tapat at matuwid na tao. Ngunit ito ay nagiging sanhi lamang ng kanyang pagkukira. Iniisip niya na kung ang pagiging mabuti ay nagiging dahilan ng kanyang pagkatalo, baka mas mabuti pa siyang magbago ng pamamaraan. Ariya, pakibasa. Hello, di ako nasulit. Sige, guys, pakibasa. Ang paghiwalay na lamang Kamay at natawa na layo sa ulo. pinapag-isay ng iyong mga lilo at walang maawang magsipin. Ang ibig sabihin nito, Ay ang mga taong nagkakahiwalay ang kanilang mga lahi, interes ay magkukusa at walang tutulong sa kanila. Steven, pakibasa. Sa bulan ng isang mga kaibigan, yung kapis na iyon ang sa awat. Ang dinas ay nanganagap ng mga mapapala. Ang ibig sabihin nito ay kahit marami kang kaibigan o taga-suporta, kung sila ay sasama sa inyo, mga kaaway o kalaban, ikaw ay mapuparusahan o masaktan. Librok sa Timasa. So, ang dito ay aking narinig ang iyong ulo dapat sa panagitan mo dalangin sa langit na ako'y maligtas sa Saktong na ito, inilarawan ni Florante ang kanyang Saktong na ito, inilarawan ni Florante ang kanyang kalagayan. Ako nagkakulong sa isang kalungkot at ang pangalaw ng iba. Patilim ang gabi, wala siyang matutulog, hindi ang Diyos na matulog. Pinakita nito ang kanyang kawalong mag-asa, paghihirap at pagiging ganap sa mula ni isang tao mamarasakit, madamay sa kanya. Martin? Ipasa mo yun. katapusan ng pagkay sa gitna ng pagpapatayan ng buwag mahulog sa kaliwi kamay ng hotel mo higit sa halima. Sa sakrong na ito, pinapakita rin Florante ang pagdating ng pagkawasak ng kanyang bayan. Pinaiiwasin niya sa buong kaharian hindi na kalulumalo ang ibabaw kundi sa mahal at pagkatuloy. Ang matuwid at mabuting mga tao ay nagtalo ng masamang gawain ng iba. Dalies, asa.
pa, nagaganap sa higing may lang ang tamaan. Basta sinabi mo, tuloy pa ang usap at Diyos sa buhay mo ay bukas. Dito, binabanggit ni Durante na ang samahan sa kanyang bayan ay nagkulang ng kabubuan. Kaya, pinakikita rito na walang awa ng mga tao sa pag-aapi sa kanyang kaharian. Pinahihimatik din, maaaring tao nagdala sa mga tirapan din yung nagdala na kasalanan ng epekto. Basta, bueno, Ako na lang po. ay Christian. Ay, okay lang. Okay lang. Ah! Ang mga mako! Kung magunang-gunang madlamong pag-irog at pagpapalayaw, ipinapalaso ng kapighatian, luhang iligpuso sa matay na lokal. Sinabi dito na kapag inisip niya ang iyang loob ng kanyang ama, nakakaramdam siya na matutulungkot at tila ba kanyang puso ay tinatamaan ng matiling sumiso, kaya siya ay napapaiyak. Magbibasa kay Ritz. Unang dalawang ama kasurupan sa anak na nalusot na pag-aaruga. Ang munting hapis ko, sinunod sa ikaw ang nanalo. So, ibig sabihin dito na sa tuwing nakaramdam siya ng kahit konting lungkot, agad siya inaalo ng kanyang ama. At dahil nito, naluluha rin siya. Ang lahat ng buhay na tapos sa akin. Sa puti rin buhay ay naging kilala ang ako'y hindi na malakot. Kikipin. Ako't sa kayakap, gaya'y iyayakap. Ang sampung na ito ay naglalarawan ng matinding emosyon, isang malaking paghihirap, halos natunaw ang tuwid, at samantalang inuhawa at ang mabilis na pagbabalik ng lungkot. Hindi daw makibasa. Sandaling sumigil itong nananangis. Binigyang panahong luhay, tumagistis at naaawa na pulong ng inig sa kabagay ayon. Sa lungkot ang pangyayari ang inilarawan ito, habang nananalangin ang ama para sa nagsasalita, biglang namatay ang ama. Dapat ang bro. Okay lang. Tinutok ang puso at saka ng saysay. Kailan, aniya, luha ko'y bubukha ng habang kayama at panghihina niya. Para ng panaghoy ng nananambitan. Sa saktong na ito, ipinapakaya ito sa kanyang masiting kalahati sa kanyang ama at sa kaharian ng hindi pisalaan sabi ang nangyari sa tila isang matinding ulang ng Diyos na sumira. Lahat ay isang sinapita ito ang kanyang mamatay sa Gabriel! Si Jules, Yes, me! Ako! Ako! I volunteer. Wala pa ko. Ako! Retiro! Stars!
Nainan mo, Justin. Yung napiliun ba? Style lang mo. Ginagawa ko itinatanim dahil ng aking luhang nagpapatingin. Kaya ako pinanagpuwi dahil sa pag-ibig sa amang mamatay na mapagtag-ibig. Dito, inalarawan ni Florante ang matilim na kalagayan ng kanyang bayan. Ang araw ay maaaring naging sa katurungan ng pagkira na hindi na lumiliwanag sa Albania. Pinapahimatik nito ang pananagaw at sasaan na walang katurungan sa kanilang bayan. Ang matilim na lumabag sa araw ay makikita na bigalian at mawalan. Dito na tayo sa saknong 101, no? Kung ang walang patid na ibinabahan ng mga matangkoy sa hinayang mula, sa mga palayaw ni Amat Aruga, malaking palad ko't matamis na luha. Base sa original na teksto, no? O saknong, binabalikan ni Florante ang mga luha ng kanyang iniluha dahil sa alala ng mapagmahal na pangangalaga ng kanyang ama. At sinasabi din dito kung ang kanyang walang tigil ng pagluha ay dahil sa mapagmahal ng pangangalaga ng kanyang ama. Ang mga luha na iyon ay matamis at masarap sa alalahanin. At ipinapakita niya kung gaano niya pinapakalagahan ang mga alaala ng kanyang ama. Then, pinapakita din dito ng saknong ang positibong aspeto ng kanyang pagdadalamhati. No? Dahil, kumbaga, nare-recall niya ang mga matatamis na alaala ng pagmamahal ng kanyang ama. No? Sa saknong 102, pakibasa dito lahat. Sa mukha ni Dave ko'y kusang dumidilig. Kay ang mga galing na rapat sa bangis, hindi sa lupang at pagtatapilig. Dito, inihahambing ni Florante ang mga luha na matatamis na alaala sa mga luha ng mapait na pagdurusa. No? Kinikilala niya ang kanyang mga luha ay nagmula sa kanyang ama. Ngunit, ang mga ito ay dulot ng kalupitan at kahirapan, hindi ng pagmamahal at proteksyon. Sinasabi niya na ang kasalukuyang mga luha ay dahil sa malupit na katotohanan ng kanyang sitwasyon. Kung ikaw si Florante, mahirap ba sa iyo ang kanyang pinagdadaanan? Stand up. Okay ka. Sige. Ang sagot ko ay no. Bakit? Bakit? May wala siya sa kanya Wala na. Sige, saknong 103 dito naman. Sige. Sa 2, 3. Ang Madalawa ko palayaw sa akin ng ama ko'y pag-ibig. Agawan ng sinta, pag-asa ng saing, lumubog sa dusang buhay ko'y So, ito, mapait raw ang inilalarawan ni Florante ng pabor. No? Na natatanggap niya mula sa kanyang ama, ang ipinagkaloob ng maagawan ng pag-ibig at ang malugmok sa buhay ng pagdurusa. Di ba umiiyak si Florante? 3 ang dahilan. Kaya niyo ba yun? Hindi. Diba? Dito, naging, kumbaga, sarcastiko or sarcastic siya. So, yun. Pinapahayag ng saknong na ito ang matinding pakiramdam na pagkakalulo ni Florante at ang pakiramdam niya na nasira ang kanyang buhay. Sa isang punto lamang. Okay. Last is yung saknong 104. Lahat na. 1, 2, 3. may para kong anak na nakayaw sa
magandang inang pagdakay nawala. Kumbaga, inihambing ni Florante ang kanyang sarili sa isang bata, no? Na parang inaabuso o kinukunan ng lahat. No? Sinasabi niya ang mga mapagmahal na pangangalaga mula sa kanyang ama ay naging sakit at luha lamang. No? Hindi niya naranasan ang kahit kaunting saya mula sa kanyang minamahal na ina dahil namatay o umanaw ng maaga. Dahil siya ay namatay. Pinapatibay ng saklong na ito ang pakiramdam ni Florante na siya ay biktima ng kapalaran at kanyang pananabik sa nawalang kaligayahan ng kanyang pagkabata. Dito na tayo sa mga historical na konteksto. So, ang Florante at Laura ay isang sikat na awit o tinatawag sa Ingles na magical romance na isinusulat ni Francisco Balagtas noong 1838. Bagamat ito ay isang akdang pangpanihikan at hindi isang direktang kasaysayan na may ilang mahahalagang historical na pangyayari o events na may kaugnayan dito. Una ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol noong 1565 hanggang 1898. Kumbaga, 333 years, di ba? Dito ay sinulat ni Florante, ni Balagtas ang Florante at Laura sa ilalim ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng alegorya, pinapakita niya ang pang-aapi ng mga dayuhan at katiwalian ng mga namumuno noon. Okay, pangalawa. Pagkakabilang ko, may Francisco Balagtas na 1835 at 1838. Ako may sulat ang Florante at Laura. Nakulong si Balagtas dahil sa isang kaso may kinalaman sa kanyang pag-ibig kay Maria Rivera. Na pinaniniwalang inspirasyon para kay Laura. Habang sa kulungan, sinulat niya ang kubrat ng isang paraan ng mahayag ng kanyang damdamin at kritika sa Nakabidyo, wala si Ann. Kalimbang ng Florante at Laura, 1838. Unang nailatala ang akda noong 1838 sa dulo ng isang imprenta sa Maynila. Mula noon, ito ay naging bahagi ng politika ng Pilipinas at naging mahalagang obra sa edukasyon. Pang-apat, panahon ng kilusang propaganda, 1872 hanggang 1892. Noong muling bahagi ng ika-19 na siglo, ginamit ng mga ilustrado o mga Ilokalong Pilipino ang Florante at Laura bilang halimbawa ng politikang nagpapakita ng kawalan ng katarungan sa ilalim ng mga Espanyol. Paggamit sa edukasyon noong panahon ng Amerikano, nagsimula noong 1901 hanggang 1946. Sa panahon ng pananakop ng Amerika, isinama ang Florante at Laura sa kurikulo ng mga paaralan bilang bahagi ng asignaturang panitikan. Pagtatampo sa kulturang Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Hanggang ngayon, patuloy na pinag-aaralan ang Florante at Laura sa mga paaralan at ginagamit sa pagsusuri ng kasaysayan, kultura at panitikan ng Pilipinas. Kumbaga, naging isang kultura na ito ng ating mamamayang Pilipino. So, dito naman sa buod. So, sa noong 1845, nagpapagiging si Florante ng isang tinig na nagmula sa kagubatan, nagulat at namangha ang isang gerero or mandirigma sa narinig niyang daing at hinanap ang pinanggalingan nito. So, sinasabi nito na sa malalim na bahagi ng gubat, isang mandirigma na nagulat sa kanyang narinig at maingat na inabsorbahan. Yes! Ang paligid. Samantala,
isang bayaning muro rin ang nakarinig ng panaghoy at nagusisa kung sino ang nagdadalamhati sa gitna ng ilang. Lumapit siya upang alamin kung sino ang nagdadalamhati at kung ano ang dahilan ng kanyang hinagpiso. Hinagpis. Ano yung buod, guys? Sakno 86 hanggang 91. Inabutan ng Guerrero si Florante na umiiyak at nanangkoy sa pagkawala ng kanyang ama. Labis ang kanyang hinanakit sa sinapit ng kanyang pamilya, lalo na ang malupit na sinapit ng kanyang ama sa kamay ng mga krisis. So, ang ibig sabihin nito ay isang mandirigma ang nakikita kay Florante na umiyak at nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Napakalaki ang kanyang kalungkutan dahil sa nangyari sa kanyang pamilya, lalo na ang malupit na pagkamatay ng kanyang ama sa mga kamay ng mga tribal. Sa Pnong 92-97, inalala ni Florante ang kanyang nakaraan kung paano siya pinagpatuloy ni Conde-Adolf. Pinahayag niya ang kanyang matinig sakit at paghinagpis sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabuuan, ang mga saktong na ito ay naglalarawan ng isang malungkot na kwento ng pagkawala ng isang ama at ang matinding emosyon na ilalas ng anak. May pag-asa pa rin sa huli. Ngunit ang unahing tema ay ang kalungkutan at pagdadalamhati. Sakno 78 hanggang 104, no? Sa kabila ng kanyang pagdurusa, pinapahayag niya ang kanyang galit at sama ng loob sa mga taong nagdulot ng kanyang paghihirap. Kumbaga, dinedirekta niya yung mga galit niya o mga pagsisisi niya sa mga taong nagdulot sa kanya ng paghihirap o mga pinagdadaanan niya. Gayunpaman, patuloy siyang nananaghoy at tila nawawala ng pag-asa sa kanyang kalagayan. Dahil sa sobrang nananaghoy siya ng nananaghoy pero walang taong pwedeng tumulong sa kanya. Nananaghoy ko matawag. So, kumbaga, yun lang. Main topic.